So hello guys, welcome sa newly built ko na YouTube channel ng Necode TV. And today is actually first time ko pong gumawa ng YouTube video, Java programming video, and sana po supportahan niyo po ako sa gagawin ganito. And ngayon po is ang napili ko pong Java programming language is Java. Kasi po ngayon po is talagang gamit na gamit po talaga siya ngayon. And then, so yun po, yung coverage po ng tutorial na ito is introduction po sa Java. So, tara. Sabi dito, ang Java ay isang high-level programming language na dinevelop ni James Gosling. Ito ay noong 1995, nung nagtatrabaho pa lang siya sa Sun Microsystems. Ang Java din ay ginagamit sa ilang mga applications tulad ng nasa listahan natin ngayon. Unang-una dyan ay yung mobile applications, especially Android apps, desktop applications, web applications, web servers and application servers, games. Ang isa sa mga sikat na games na alam kong gawa Java na ang ginamit na programming language is Minecraft. And sikat na sikat po yan. Database connection, and much more. So, yung Java programming language is an object-oriented programming. Ngayon po ay tatalakayan natin kung ano nga ba yung object-oriented programming na yan. According to Google, object-oriented programming, OOP, is a programming paradigm based on the concept of objects, which can contain data and code, data in the form of fields, often known as attributes or properties, and code in the form of procedures, often known as methods. So, sa madaling sabi po, ang OOP or Object-Oriented Programming is a programming model na nakabase siya sa konsepto ng objects or yung mga bagay, mga real-world entities sa mundo. Naglalaman daw ito ng data in code, data sa forma o anyo ng fields, nakilala rin na tawag sa attributes at properties, and code naman sa anyo naman ng procedures, often known as methods. Mamaya is matatalakay natin kung ano yung fields na yan and methods na yan. Ang Java programming language, gaya nga nasabi kanina, is object-oriented programming. Ibig sabihin, ang concept na to is umiikot lang sa ideya ng objects and classes. Sabi dito, ang Java ay isang object-oriented programming language. Lahat-lahat sa Java ay gumagamit ng classes and objects. Kasama na rin dito ang attributes and methods. Gaya nga na example dito, isang kotse ang ginamit bilang object. Ang kotse, alam natin meron siyang attributes such as weight, color, and methods. At meron din siyang methods such as drive and brake. Another example po niyan is sabihin natin is cellphone. Ang cellphone po ay isang object, tama? And may attributes siya na weight din, color, brand, and meron siyang methods na taking videos or photos, and alam niyo na, open documents and files. Objects. So, yun nga, yung objects ay merong states and behaviors. Example dito is yung aso. Ginamit siya bilang object na example. Ang dog ay may states. May color, name, breed, as well as behaviors. Which is yung pagwawag ng tail niya, yung ginagalaw-galaw niya yun kapag nakikita niya amo niya sa sobrang tuwa, mga ganun po. And barking, pagkakahol, at yung eating. Ang object din daw ay isang instance of a class. Sabi dito, yung objects. Syempre, alam natin yung objects, mga bagay yan. Dito kasi bumabase yung Java programming language. Another example dito is yung, kunwari is mouse. Yung mouse po na ginagamit po sa computers. Meron po siyang states na model, specifications like
kung mechanical ba siya o hindi. Model, brand, yun po. And then behaviors or functions, pwede rin siya kasi tawagin na functions such as to move cursor. Yun na lang po, move cursor. Ayun, so isip tayo ng isang object. Ang naisip ko is dog. And then i-breakdown natin yung state properties niya and yung behaviors niya. So sa state and properties, nakalagay dito is ang properties niya ay name, color, and breed. And sa behaviors naman is wagging the tail, barking, and walking. So kung mapapansin nyo yung state or properties niya, ito po yung mga katangian niya po sa Tagalog. Okay? Yung estado niya, yung name niya, color, and breed. Samantalang sa behaviors, ito po yung mga karaniwang ginagawa po niya ng isang object. Yun nga po ng dog, which is yung wagging the tail, barking, and walking. Sa Java programming language po, ang tawag po sa mga state or properties na yan is variables. Yan po yung ginagamit nating variables sa ating Java programming language, sa ating codes. And then yung mga behaviors naman, like wagging the tail, barking, and walking, yan po yung kadalasang ginagamit natin bilang methods. And kung mapapansin nyo po, ang behaviors po is usually verb, mga action word siya. Kung mapapansin nyo po. Class. Sabi dito, ang class ay ang object constructor or a blueprint for creating objects. Ibig sabihin kasi po, ang class po kasi ang gumagawa ng mga objects. Siya po yung nag-i-instruct kung ano po yung dapat na itsura niya, kung ano po yung mga state or properties niya, and as well po as yung mga yung mga methods niya, functions niya, kung paano po siya gagana doon po sa Java programming language natin or yung Java code natin. So try natin siya i-code, guys. Punta tayo sa ating Java compiler. Ang Java compiler na gamit ko is Apache NetBeans IDE 12.1. Ito po, alam ko po ito po yung latest release po ng Apache NetBeans. So may mga tutorial po kung paano mag-install po niyan. Siguro panoorin niyo na lang po, or kapag may oras pa po ako, baka gumawa rin po ako ng video about it. So nandito po tayo sa main class natin, and then dito po tayo magko-code. Ayan. So sabi nga natin kanina, ang Java is umiikot sa ideya ng objects and classes. Ayan. So ngayon is ituturo ko sa inyo kung ano nga ba yung mga objects and classes na yan. Okay? So galing dito sa main natin, gagawa tayo ng panibagong class. Para gumawa ng bagong class is ang gagawin natin, right click click muna natin dun sa source packages na nandun sa under siya nung yung gagawa natin ng Java file na gagawa natin or Java project na gagawa natin ng class. So sa kaso natin is meron akong Java project na sample Java 1, and ito yung lalagyan ko ng class. Dito ako gagawa, okay? So dito po, source packages. Dito po siya, under po niyan is default packages, and nandun po yung laman natin ng main. So dito po tayo mag-add ng Java class. Right click nyo lang po dyan sa default packages, and then new, and piliin nyo lang po yung Java class. And dito po, pwede po natin siyang pangalanan, pero advisable ko po na pangalanan nyo po siya in relation, related po dapat dun sa gagawin nating object. Kunwari is ang object natin is a dog, katulad nga po kanina. Ayan, so click lang natin yung finish, and then ayan, meron na tayong class. Ayan, meron na tayong public class na dog. Okay, so ito na po yung tinatawag natin na class. Ito po siya, pero wala pa po siyang mga attributes, properties,
and then yung methods niya. Okay, so ngayon is ituturo ko sa inyo yan. So, sa paglalagay ng mga attributes or properties ng isang dog, ng isang class, ang unang gagawin natin is de-declare tayo ng variables. Okay, so gagayahin na lang natin yung example natin kanina. Si dog ay merong name, color, and meron siyang breed. So, tara, gawa natin siya ng mga attributes niya. I-zoom ko lang konti para makita. Okay, ayan. So, type lang natin, string name is equals to ano pong pangalan, Bruno. Okay, so kung makikita nyo po, ito po yung tinatawag natin na declaration of variables. Okay po. Ang string po dyan, ito po yung data type. And then yung name, ito po yung variable name natin. Diyan po natin ini-store yung mga values, mga datas po. And then itong equals, ang tawag po dyan is assignment. And then yung Bruno is yung value. Ibig sabihin po niyan, meron tayong string na data type. Tapos meron po tayong variable name na name. And meron po tayong value na Bruno. Okay po. Pwede rin po rin basahin na meron po tayong variable name na name. Ang data type niya ay string at ang value niya is Bruno. Okay, kapag string po ang gamit natin na data type, kasi po ano po siya, ang mga values po or data na ini-store sa string is sequence of characters. Ibig sabihin po mga text. Okay po. Pag naglalagay po tayo ng value dyan is lagi po siyang naka-enclose sa double quotation mark. Lagi nyo lang po tatandaan yan. And then, meron na tayong name. Sunod is yung color. Okay. Sabihin natin brown. Okay. And then string breed is equals to, sabihin natin na Siberian Husky. Baliktad. Okay, ayan. So kung mapapansin niyo po, meron tayong tatlong lines po ng code dito. Ang una po is string name na merong value na Bruno, string color na may value na brown, and then string breed na may value na Siberian Husky. Ito pong mga to, ito po yung tinatawag natin ng mga variables. Pero po, ang tawag din po dyan is properties or attributes. Okay po. Ibig sabihin, ito po yung characteristics po ni dog. Si dog po ay may name na Bruno. Si dog po natin ay may kulay na brown. And si dog po is isang Siberian Husky. Yan po yung ibig sabihin yan. And then dako po tayo dun sa methods. Or sa iba po is kilala siya bilang function. Pero dito po sa Java programming language, ang tawag po dyan is methods. Okay, so yung methods, yun nga yung yung functions, yung behaviors of dogs. So, paano nga ba gawin yan? Ang gagawin lang natin is type natin public void and then yung name ng name ng method. Kunwari is yung kanina, wagging tail. Okay, and then open close parenthesis and bracket. So, ganito lang po yung paggagawa ng methods. And then, ito po yung, ang wagging tail po is, ito po yung pangalan ng method natin. Ito po yung gagamitin natin mamaya sa pagtatawag dun po sa main class natin. And then, kunwari is, lalagyan natin siya ng
statement sa loob. Okay? Lagyan natin siya ng magpiprint tayo dito. Okay? System.out.println. Yan. Tapos, Bruno is wagging his tail. Okay, so ibig sabihin po niyan, itong methods po natin na to ay naglalaman po siya ng statement kung saan nandito po yung system.out.println Bruno is wagging his tail. Ibig sabihin po, i-display po natin tong Bruno is wagging his tail once na in-invoke natin or tinawag natin itong method na to na wagging tail. Kapag na-invoke po siya is i-display niya po ito. Yan lang po. Okay? So, try natin ng tatlo yung method natin. Ay, sorry. Ayan, copy lang po natin. Buburahin lang po natin and iibahin yung name po ng methods. Try natin yung parking. Ibahin natin yung statement niya sa loob. Is parking. Lagyan natin dito is walking. Okay. Ayan. Walking. Okay. So, ngayon, kung makikita nyo, ito po yung properties ng dog. Okay po. Ito po yung characteristics niya. And then, yung behaviors niya is ito. Ito po yung mga functions niya, yung behaviors and yung methods niya. Ito po siya. Yung tatlo po na yan. And then, try natin po siyang tawagin dito po sa new main.java, which is yung main class natin, main method. So, dito, ang pagtatawag ng class is ganito ang format niya. Una, isusulat natin yung pangalan ng class na tatawagin natin. Sa kaso natin, meron tayong dog.java na tatawagin natin. So, ilalagay natin is dog. And then, yung reference variable na tinatawag. Gagawa po tayo ng bagong variable, reference variable. So, let's try yung b. Okay? Equals new dog and then open close parenthesis and semicolon. Lagi po siya nagtatapos sa semicolon. Okay, ganyan lang po. And then, try natin siyang tawagin. Okay, D. Okay, try mo natin yung properties muna. System. Okay. Dog's name is plus and then yung pangalan po nung yung reference variable po muna bago lalabas po dito yung mga pagpipilian natin, yung properties nga po. So try natin. Dog's name is yung name. Copy lang po natin to. Tawagin po natin yung tatlong properties po niya. Di-display po natin. Ibahin lang po natin to. Papalitan po natin ng ito is color. And then dog.color. And dito sa huli is yung breed ng aso. Okay. Dog's breed is equals to dog.breed. So, yan. Yan po. Try natin siyang i-run. Okay. Select main class. Okay. Tingnan po natin yung magiging output niya. Kung tama po ba, kung lalabas po ba yung tatlong properties na gusto nating i-print. Okay. And yun po, lumabas siya.
ito pong tatlo. So kung mapapansin nyo, lumabas yung name na Bruno. Dito po yan. Ayan, Bruno. Ito po. And then yung color niya na brown. And then yung Siberian Husky na breed. Successful po na lumabas. So ganyan lang po yung di-display po ng mga properties ni dog. So paano naman po itong mga method? Paano po yan tawagin? So ganito po yan. Punta po tayo ng main. Ang gagawin lang natin is gagamitin natin yung reference variable natin na b from this statement, and then dot yung pangalan ng ating method. Okay, so kunwari is wagging tail d dot, lalabas naman po yan yung mga pagpipilian natin. Depende na po yun sa inyo kung ano po yung gusto nyo unang lumabas, sa huli, yung sequence nya po. Yung barking, and then d dot walking. Okay, so try ulit natin siya, i-run. Tingnan natin kung ano yung magiging output nya. Ipakita natin yung source code natin. Ayan. Ayan po, kung makikita nyo is lumabas po yung tatlong statement natin na yan. First is yung tinawag kasi natin tong wagging tail na method ng dog.java. And then nasa loob ng in-invoke natin na method na wagging tail is yung system.out.println Bruno is wagging his tail, kaya ito po yung lumabas sa una. And then tinawag naman po natin yung barking method, which is merong laman na Bruno is barking to be printed out. And then ang panghuling tinawag natin is yung walking method, which is laman niya is system.out.println Bruno is walking, kaya dito po siya, lumabas po siya in order. Depende po yan sa kung ano pong unahin yung ilabas dito. Okay, so yun lamang po sa ngayon tingin ko. So overall po is I hope po natuto po kayo. For summarization na rin po, ito po yung tinatawag natin na, ito pong buo po na to, ito po yung tinatawag natin na class. Okay, siya po yung blueprint ng object. Kasi kung mapapansin nyo, ayan, nasa loob niya yung mga characteristics ng dog, and as well as yung mga methods niya, yung functions niya, yung behaviors niya. Okay, so ayan, ang object naman natin dito is yung dog. Okay, pwede natin yan ibahin kahit anong object na isipin natin, kahit anong object na maisip natin. Okay, so yun, sana nagustuhan niyo yung tutorial sa ngayon. Sana is may natutunan kayo, and kung tingin nyo is useful tong tutorial video na to, is mag-subscribe po kayo sa aking channel, and then click po yung notification bell para po ma-notify po kayo, notify sa bago ko pong video na ilalabas. Sorry, antok lang po, alauna na. So yun guys, patutulog na ako. See you on my next video. Salamat po.